Ang tanong ko, Brother Danjo, bakit dalawa ang pizza ng pagkamatay ni Jesus Christ? Dalawa? Ano ba talaga ang nasa record ng simbahan? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang tanong ko, Brother Danjo, bakit dalawa ang pizza ng pagkamatay ni Jesus Christ? Dalawa? Ano ba talaga ang nasa record ng simbahan? Kasi may nakita ako na April 7, 30 AD, at saka yung isa ay April 3, 33 AD. At pareho sila ng Passover. Ano ba talaga ang record na nasa official natin sa simbahan? 33 bro, 33 kasi yung 30 kasi, yung 30 AD, yun yung pagkakasabi niya na and upon this rock I will build my church. 30 years old siya nang sabihin niya yun eh. So 33 siya namatay. So 33 AD. So, dalawang version bro, yung nasa libro. Anong libro yan? 30 AD at dyan lang din sa online. So, hindi ko alam kung sigurado ba Basta, ganito kasi yun eh, yung ano kasi, yung 1 AD kasi bro, nagsimula yung 1 AD nung 1 year old na siya. Doon nagsimula. Kaya nung 30 years old siya, 30 AD yun. Ngayon, nagsimula siya sa kanyang ministry, 30 AD. Sinabi niya, I will build my church. Nag-ministry siya for 3 years. 3 years sa ministry niya. So, namatay siya. 33 years old siya namatay, 33 AD. And 50 days after sa kanyang resurrection, yun yung Day of Pentecost. Oh, 33 bro. Ang sunod kong katanungan, sa tradition natin, bakit minsan isi-celebrate natin yung pagkamatay niya minsan April? Sa record, talagang April naman. Ano bang dahilan dyan? Yung bro, yung new moon. Kasi para sa new moon ng Passover, ating ibigay yan yung full explanation niya kay Brother Junre. Brother Junre, yung full explanation ba Junre? Ano yung Bakit tanong daw yung kamatayan ni Kristo iba-iba daw, minsan sa April, minsan daw hindi daw parehong petsa, minsan daw sa May, ano ba daw? Yes, dahil ang teaching ng simbahan bro, hindi siya nagbabatay sa Roman calendar. Binabatay ng simbahan ang bagay na yan sa lunar calendar, ibig sabihin sa new moon. Kung kailan lalabas ang new moon, doon isi-celebrate. Hango yan sa tradisyon ng mga Hudyo, no? Yung kanilang Passover kasi bro, yun, sa new moon yun. Doon natin yan kinukuha dahil sa Passover nangyari yung kamatayan nating Panginoong Jesucristo. Kaya wala talagang specific na buwan kung ano yung panahon na yan. Kasi minsan yung new moon lumalabas ng April, minsan lumalabas ng March, kapatid. Okay. Ang huling tanong ko, may online blessing ngayon? Meron bro. Yun. Sabi ni Father Darwin, malilate lang daw siya. Aabangan ko. Pero ano masyadong huli yung sa online niyo sa TV kaysa dito sa cellphone? Yung cellphone kasi bro, direct ka, kumukontak. Once nag-reply kami, sagot agad. Sa TV kasi, nahuhuli yan dahil sa takbo ng internet.
Siguro dahil sa kalayuan. Pwede rin. Sige yun lang, Brother Benjo. Yun lang ang katanungan ko. Isa ko sa mga avid manonood sa iyo. Galing sana, galingan mo pa. Yeah. Galingan ko pa. Kasi minsan medyo maraming salamat, Bendo. Maraming salamat sa lahat. Okay. Si Edgar Soles, sabi ni Brother Edgar Soles, Brother John Ray, bakit kailangan ang confirmation pagkatapos mabinyagan? Salamat sa sagot. Yes, kasi sa confirmation, bababa ang banal na espiritu sa atin, kapatid na Edgar Soles. No? Even in the Bible, pagkatapos ni St. Paul na magbinyag sa mga Hudiyo na nabinyagan ni John the Baptist, pinabinyagan niya sa binyag na iniutos ni Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ng binyagan, pinatungan sila ng kamay at binabaan sila ng Espiritu Santo. Yung pagpapatong ng kamay, yun ang confirmation. Basahin natin, Gawa 19:5-6 na lang diretso para mas mabilis. No? Sabi dito, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. So yung confirmation, kapatid, napakalaking significant sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu. Tingnan mo ang nangyari sa mga pinatungan ni San Pablo, no? Na-konfirmahan ni San Pablo, biglang nagsalita ng iba't ibang wika at nangaral sa salita ng Diyos. So, sa ating panahon, wala na yung pagpapahayag natin ng iba't ibang wika, no? Kasi yun, extraordinary gift yun. So, nagdepende sa Diyos kung sino ang bibigyan niya. So, hindi tayo binigyan nun, pero obliged na tayong mangaral sa salita ng Diyos kasi nasa atin ang Espiritu Santo. So, yan ang wag nating sayangin. Kasi, according sa CCC 1285, ang lahat ng kumpirmado ay obligado. Obligado na ituro ang katuruan ng simbahan. So, yun po ang significant ng confirmation, kapatid. No? Ibig sabihin, tayo ay naging ganap na sundalo na ni Kristo. Yan po ang sinabi sa CCC natin. Basahin na lang natin, no, para makita mo ano talaga ang turo ng simbahan dyan. CCC 1285, ano ba ang significant talaga ng confirmation? Yan ay pagiging ganap na sundalo sa ating pananampalataya na tayo ay naging bound sa simbahan at sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Basahin natin. CCC 1285, ito ang ating mababasa, kapatid. Ayan. Sabi dito, baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacrament of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary. Kinakailangan daw i-explain sa mga mananampalataya ang pagtanggap ng sakramento ng confirmation ay kinakailangan for the completion of baptismal grace, para sa pagkakumplito sa baptismal grace, no? For by the sacrament of the confirmation are more perfectly bound to the church. So perfectly bound na tayo sa simbahan, no? Ibig sabihin naging ground na tayo ng simbahan and are enriched with special strength by the Holy Spirit. So pinagyaman tayo ng espesyal na lakas, no, ng banal na espiritu, tulad ng binasa natin sa Acts 19:6 na yung mga napatungan ni St. Paul, nagkaroon sila ng kapangyarihang magsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag sa salita ng Diyos. Hence, they are as true witness of Christ. So although hindi nila nakita si Panginoong Jesucristo, ay naging tunay silang saksi ni Panginoong Jesucristo. More strictly obliged, so obligado na tayo to spread, ipalaganap, and defend the faith, no, dipinsahan ng pananampalataya by word and deed. So yan po ang significant, kapatid, ng confirmation, no, kung bakit natin kinakailangan, dahil it is necessary according to the teaching of the church, no. We are completely bound to the church, enriched with a special strength from the Holy Spirit, and we are obliged to spread, defend the faith,
by word and deed. So yan ang turo ng simbahan, kapatid na Edgar Soles. Kaya napaka-importante ang confirmation, no?